Hello mga Vitox! We just finished watching Hello, Love Again, ang inaabangang movie ng Catherine Bernardo at Alden Richards. And galing nga tayo sa premiere night nila, tayo kauna-unang nakanood and we're going to share our experience about the premiere night sa mga guests na umattend and about the movie as well. So we're going to share it with you and we'll try not to spoil to you about the movie. Like just an opinion, discussion about the film like that. So ngayon may mga kasama tayo. Nandito si Hello, I'm Tan, and I'm so happy to finally joining my idols in Wow. vlogging, Jaco and Vito, for today's vlog about Hello Love Again. And yan, promote your social muna. Saan ka na pwedeng Yes, i-follow? guys, please do follow my social, especially my YouTube channel, Showbiz Talk and News Philippines, and also my Instagram, Mr. Tanford, and my Facebook, Tantan. Ayan. And meron pa tayo isang mga kasama. Kilala niyo na siya, pero syempre magpapakilala pa rin siya. Hello, my name is Jico Malangan TV. You can follow me on YouTube and my socials, TikTok, Jico TV, and page Jico Talks. Ayun. So, ayan, nakilala niyo na yung mga kasama ko. And ngayon, syempre, first, bago natin i-explore or magbigay ng mga reaction about dun sa napanood natin na movie, let's just share our experience muna sa premiere night. So, nakakatuwa kasi makikita mo na talagang united and sana puwersa lahat ng mga kapuso and kapamilya artist na nandun, diba? So, andyan si Kobe, si Kylene, si Coco, si Jula, and many more artists, si Mami Min, and mga bosses from ABS-CBN and GMA. So, ayun, nakakatuwa. So, hindi ko alam paano ko mag-start sa reaction ko sa movie dahil ngayon pa lang, dito pa lang sasabihin ko na ang ganda-ganda ng movie and worth the wait siya. Talagang kakaibang cut din yung makikita natin dito and super daring nila. So, yun muna yung sasabihin ko ngayon. So, kayo, ano bang masasabi niyo dun sa film? Like, your initial thoughts muna bago natin i-explore. Ikaw muna, Tan. Siyempre, ito na nga yung pinaka-iintay ng lahat. Siyempre, Hello Love Again. Of course, wala namang pinalya ang Star Cinema. At siyempre, direct copy pa with True, Catherine diba? and Alden. So, talagang worth it nga. Tama yung sabi mo na worth it yung pag-iintay ng mga tao. Siyempre, ng mga fans dahil sobrang sulit talaga ng Hello Love Again. Like, of course, without spoiling it, talagang the story itself and the story and the cast, the plot, the cinematography, the lessons, as well as the entire film itself was just so worth it to watch again. Oh, sasaktan din yung Hello Diba? Love. Hello Love Again. Ikaw naman, Jaco. To watch it all over again. Oh, diba? May singit na yun. May So, singit na, dapat yun. labanan mo din yun. Oo nga eh. May again din sa dulo. Oh. So again, mawitness natin Oo. kung paano nga ba ka-successful ang Hello Love Goodbye na after 5 years ay masasaksihan ulit natin at napanood na namin ang Hello Love Again. So this time, it's a mature Catherine and Alden ang makikita nyo dito. And talagang beyond yung pinakita na dito. I don't Agree. want to spoil anything. It's just that parang na-amaze talaga ako sa mga nangyayari, yung mga scenes doon. Grabe. O, diba? I agree naman sa kanilang dalawa. Talagang, nga, nabanggit ko, mature and daring na makikita yung dalawa dito. At isa sa mga nagustuhan ko dito sa Hello, Love Again, pwede mo siyang mapanood without watching the Hello, Love, Goodbye. It can be a standalone movie kasi very straightforward yung kwento niya. At yung movie, nag-start siya right after the event of Hello, Love, Goodbye. So, 2019. And what I love as well in the movie, they use a non-linear storytelling, which means a non-linear storytelling, hindi siya yung, kasi diba, 5 years gap yung movie. So, hindi siya yung dire-diretso, like mag-start siya 2019 to 2024. So, they make it at a non-linear. So, parang jumble yung events. Which, sa ibang movie, hindi siya nag-work. Mukha siyang pangit. Pero dito, it works. It perfectly works sa timeline and naging maganda yung flow ng story. Lalo sa kanilang dalawa. Kasi, kaya siya naging mas maganda kasi nandun yung hint or like, papakita nila yung hint like this timeline na parang may nangyari and babalik uli sa present. Like, mapapaisip ka, ano ba yung nangyari? Bakit sila nagkaganto or ba't sila napunta sa ganung sitwasyon? So, aabangan mo yun sa mga next na event sa movie. So, yun yung isa sa nagustuhan ko, yung pagkaganda ng story flow. Yon. Ikaw, ano pa yung mga ibang nagustuhan mo sa movie? What I like about the movie is
iba talaga. Like, di ba, alam naman natin, yung mga previous films ng dalawa, may mga parang sweet-sweet, alam mo yon, parang kilig-kilig talaga. But this time, it's version 2.0, Alden and Catherine. Tapos, yung mga sequence, yung visuals, ang galing ni Direk Cathy. May mga scenes lang kasi doon, di ba? Yung parang, kala natin background lang talaga siya. Agree. Pero over vibrant lang talaga yung Like, color grading. Sa colories. Yes, yung Coloring. pagka-color grading is very kala nila fake, but it's real. Lahat ng scenes doon, they don't use any background or green screen. It's not. Sa Canada talaga yon. Sa Hong Kong talaga yung sinot ng tatlo. So walang daya doon, guys. So yung mga nagbabash diyan, it's not it's real. It's all real. Nagmukha lang talaga siyang parang, alam mo yun, mukhang fake. Kasi alam mo yung sabi ko nga, siguro sa sobrang gusto nila pagandahin yung visual or yung cinematography, ginandahan nila yung pagkakulay. Kasi pag nag-shoot ka naman movie, hindi agad yung, kunwari ito, papagandahin pa yun ng coloring. So parang nasobraan lang siya ng konti lang. Kaya nagmukha siya parang kala mo ng coloring bukas. Super talaga, sobrang worth it. At syempre, hindi din natin hindi tayo binigo kasi from the start up to the end, talagang hindi din nawala yung touch ng Hello Love Goodbye. Yeah. Diba, nandun pa rin siya with the casting, with the plot, naisingit pa rin yung touch ng Hello Love Goodbye. Kaya parang yung ano term yun, yung parang ang sarap lang alalahanin din yung movie na yun. Parang it's very yung tawag doon, yung parang nare-reminisce mo yung Hello Love Goodbye, no, which is naging remarkable din naman sa mga tao. And yung bagong atake nila direct ng mga scriptwriter, ng mga cast. Syempre, of course, nandiyan si Joros Gamboa, sobrang laki ng impact niya din sa movie. 'Di ba? Sakto yung timpla pagtatahi ng pag-craft ng movie, of course, with the help of the scriptwriters, with the help of course, Direk Cathy. And yun nga, color grading wise, sobrang ganda ng visuals. It matches the emotions needed in every scene. And also, I'd like to commend also the way Direk Cathy make yung sinabi mo nga transition na hindi yung story flow tea sa ibang pelikula. Kumbaga, not the usual. Yung non-linear kasi hindi siya masyadong ginagamit. Not the usual way of telling the story, no? Maaring may malito pero pero dito kasi it works, yeah. Hindi ka mako-confuse eh. It was perfectly executed. Yung, 'di ba? Parang it was perfectly directed, and also it was perfectly delivered by the cast and by the director. Word for the day, Perfectly. Ayun, I agree with Tan na sinabi niya yung perfectly executed and all. And yung sinabi niya na hindi nawala yung touch of Hello Love Goodbye, which is nag-remark sa lahat ng tao. And hindi na mawawala sa isip natin yun kasi one of the highest grossing film yun at ilang beses natin nire-watch yun, pinanood natin. So tumatak yung bawat eksena. So kung minahal natin yung Hello Love Goodbye, like me, I'm sure yung mga manonood ng Hello Love Again, lalong mamahalin din yung Hello Love Again. Dahil yun nga, hindi nawala yung mga minahal natin doon sa Hello Love Goodbye. Like yung touch of OFW, kasi nakita natin doon nung dati sa Hong Kong, 'di ba, si Joy, naghihirap siya like that. Dito, yung struggle na naman, yung like ng mga OFW sa Canada, ipapakita rin dito. So, andun ba rin yung touch ng story of OFW? And yung gusto ko nga, yung nabanggit mo rin, si Joros, laging on point pa rin yung pagpapatawa niya, laging, yung alam mo yung parang ad-lib na lang na wala sa eksena, na hindi nakalagay sa script, very natural. And yung team, dito, Team Hong Kong, sila Kakay and all, kahit hindi sila magkakasama, video call lang, ramdam mo pa rin yung presence nila, ang lakas. And one thing din na gusto ko dito sa movie na to, yung mga dinagdag nilang cast, like sila Jobert, sila Valerie, hindi lang sila parang, sino pa? Si Ruby. Yeah, diba? Hindi lang sila parang pinasok dun sa movie, like kailangan ng bagong tao dahil nasa Canada na nga. Also Jenica. Diba, Jenica? Because, si Uno, yung nag-portray din ng Uno, very effective na, diba? Ayoko mag-spoil. Ayun, yung kay Uno din, kasi parang sabi ko din,
I will have a written review din pala na ipopost ko sa aking Vitox page, so you can read that. Pero ayun, yung si Uno din, isa rin siya sa nagustuhan kasi right at the first na umappear siya sa screen, may mysterious yung character niya. Isipin mo kung ano magiging ganap niya dun sa storya. Diba? Kaya magaling din yung pagkaka-portray na. And ano pa ba yung sinabi ko kanina? Yun, yung mga taong ang pinasok nila doon. And yun, yung mga character nga doon, sila Valerie, it perfectly blend the story. Yeah, what I like about Valerie Concepcion and Jenica Garcia, napaka out of the box yung pinakita nila. Kasi parang grabe din talaga. Parang nakita natin yung wawawin version ni Valerie na napaka-hype talaga. Talaga napaka-perfect ng role niya doon, and as well as Jenica. Ayun kay Jenica, mapapaano ka na lang. Talaga ba? Hindi. Ayun, yung kay Valerie naman, ngayon ko lang siya nakitang gano'n na kaya niya pala gumawa ng ganong klaseng role na ang pwela niyang panoorin, na hindi pilit, parang Na hindi natural. kontrabida. Kasi most diba? likely kontrabida siya. Di ba, Tan? Yeah. Yes, of Parang nagising course. si Tan. Guys, FYI lang, it's already 2:09 in the morning kasi. Kaya baka sabihin nyo, bangag kami while he's talking, while I'm talking. Because it's already madaling araw na, okay? So, baka sabihin nila, ano mo to, naantok na yung mga kasama natin. It's totoo, guys. Kasi kumain pa kami. Yeah, papampanga pa ako and all that. So, we need this review for you guys. Oh, yun. Diba? Dahil mahal namin kayo, gusto namin i-share Kasi experience. mag-comment yung dalawa, ang bangag na. Ayun. Isa naman parang na kayo nerdon. Diba? Diba, tanapir tayo. Oy, para dito, wala pa akong tulog yan. Hindi, gusto ko talaga i-share sa inyo. Kanina pa ako kating-kating i-share din sa inyo kasi napakaganda nga ng movie. Sabi ko, may mga flaws siya na which is babanggitin ko kanina mamaya, pero sobrang onti lang. And ayun, yung isa siguro sa flaws, yung character dito ni Jenica. Although nabanggit mo nga si Jenica, maganda yung role niya kasi parang ngayon lang natin siya nakitang ganon. Na parang, yung career na pala, kasi diba usual na stereotype siya, masungit siya or parang kontrabida, ganun. Pero dito kasi may pagka, yung character niya, parang masaya, parang pang ano siya dun sa kwento pang light, oo, light vibes. Pero for me lang, parang underutilized yung character niya. It could have, parang may pwede pang mangyari sa character niya Parang, Actually, naalala ko, parang may kulang din pala sa movie na, yun lang, napaka hanging yung character niya. Wala nga, pero nasa media ko siya. Hanging yung character niya, tapos, ano na nangyari? Hindi na nawala. Parang yun nga, underutilized yung character niya. Parang marami pa pwedeng sanang gawin or mas better pa sana yung naging character niya dito. Kasi magaling na character si Jenica, di ba? Yun. Wala silang confrontation scene. I just want to remind Magambag ka naman. the viewers na syempre kung manonood kayo, hindi lang naman ito pang jowa Oo. 'Di ba yung kwento ng sacrifice, ng family. Diba, meron tayong mga kapatid o mga kamag-anak na nasa mga OFWs. Syempre makaka-relate ka din, 'di ba? It's not just about the story of Joy and Ethan. Parang meron din dito talagang grabe din yung impact about family, about sacrifice, about yung mga paghihirap talaga ng OFW na akala natin masaya talaga sila doon, mayaman, maluwag, maaluan. Pero grabe din talaga yung mga paghihirap na pinagdadaanan nila. Tapos yun, very relatable siya. 'Di ba maraming nakarelate niya, gaya ng mga katabi natin, parang kita mo talaga na yung luha, talagang mga napapaiyak. So din i-add yung ending. Dapat abangan talaga nilang ending, di ba? Oo nga. Pero ikaw, describe mo nga yung ending. Sige. Siyempre, i-describe natin without spoiling. Nilagay ko rin naman sa review ko yun, sabi ko, imposibleng hindi ka maluwa dun sa ending. Like, nung part na mag-e-end na, yung merong nag-voice over doon, hindi ko sasabihin kung sino yung nag-voice over. Basta nung vino-voice over na yan, mapapakinig ka na lang sa kanya, tapos biglang magre-reminisce. Basta yun, tapos bigla ka na maliluha, tapos sasabay ka sa kanta na, palagi, yung theme song ng movie nila. Basta yun. Nakakaiyak, umiyak ako doon. So, nabanggit. So, yun nabanggit na nga yung ending niya. So, ikaw, anong same thoughts ka ba sa akin? Ano yung best line doon? Di ba meron kang paulit-ulit mong sinasabi kanina? Oo nga. With reenactment. Maraming tumatak, pero without spoiling naman. Hindi ko tanda. Ginagaya mo nga kanina. Hindi ko natandaan yung specific. Basta hindi na dapat. Kasi guys, ang galing niya kanina, while nag-edit kami for uploads, ang galing niya parang Katrin yung line niya doon. Kaso din na niya matandaan. Ganun mo. Pero abangan na lang nila yun, di ba? Oo, Abangan na lang nila yung mga lines. Since nabanggit na rin yung mga abangan,
magbanggit na tayo ng mga dapat nilang abangan sa movie. yung For me, yung realizations dapat din. nilang abangan sa movie, yung acting chops dito ni, acting chops. Alden Richards lang. Alden Richards. For me, parehas silang magaling. Si Catherine Bernardo, of course, Given best naman. actress, given naman. And si Alden Richards. Pero for me, ang nag-level up sa film na to is si Alden Richards. Because yung character niya, which is si Ethan, mas kailangan talaga mag-level up because the story itself, nung napunta siya sa Canada, need mag-mature. And ayun nga, parang bumagay din sa kanilang dalawa. Sabi ko nga bago ko panoorin, nag-expect ako na makikita ko yung maturity nilang dalawa since 5 years after to. So, dapat mag-reflect or mag-translate siya sa screen. Which is for me, nag-translate talaga siya. Nakita ko yung maturity ng dalawa dun sa movie. Especially kay Alden. Makikita mo talaga, like yung mga eksena dun niya na sobrang heavy, yung nahihirapan siya. Hindi ko i-spoil kung ano yun. Pero, as in, grabe talaga. Napasabi nila ako ng wow kay Alden doon. Kasi, kay Catherine naman, hindi ko naman sinasabi na hindi siya sobrang galing. Like, best actress nga siya. Pero yung ginagawa niya kasi doon, parang like, yung nakita na natin sa Hello, Love Again. On that first part, on that first part. Pero, silang dalawa, for me, nag-stand out naman sila yung sa eksena nila sa kwarto. Nung nagsasagutan na silang dalawa, Ayun ayun. na lang. Tag-isa na lang kayo, magbanggit kayo ng, sinabi ko na yung akin yung best part ko, yung acting chops nila dalawa. Yun yung pinakagusto ko, yung acting nila dun sa may kwarto, yung nagsasagutan na silang dalawa. Kwarto scene. Oo, yun, that kwarto scene. Ayun. And ikaw? Best scene mo na. Oo, Best yun. scene. O ikaw. Top of Daming mind. best scene eh, pero naisip kong best scene siguro para sa akin. Yung mga, alam mo yung mga scene na parang, yung mga, anong term yun? Yung parang, masyado kang, yung parang, hindi mo masabi direkta na mahal mo pa rin siya, pero parang yung repetition, di ba kilala sila dun sa, sa salita ng mga, Linga. ng linyahan na parang kabaligtaran, opposite. Yung mga scene na gano'n, yung parang yung pakipot ka pa na hindi mo madirektang masabi pero may feelings ka pa rin, mahal ka pa. Hindi, yung scene na, eto, natanda ko na. Oh. Yung scene na, yung nasa picnic sila, Okay. tapos biglang sumingit si my favorite Katrina, part din yun. biglang sumingit si Huwag mo Katrina, i-spoil. na, Basta sa park. kumeksena siya na, parang siya Oo. doon pa lang, Abangan Maria, niyo yun, abangan sa na- park, sa park scene. That's my Iisip na favorite naman part din. Isip ka na, naman kita. Oh. Best. Sabi ko sana picnic scene, yun lang. Ano? Kasi ayoko na masyado magsalita. Oh. Basta mga ako yung sinabi yung kwarto scene na yun. Oh, ako picnic si... Picnic. Ikaw? Tuk. Ako yung basta mga kilig scenes nila. Kasi Oo, talagang dami. nakakakilig talaga sila. Like, Dami. grabe. Like, Nakita mo umpisa na- pa lang yung mga kilig scenes Di ba na. first few minutes Parang pa lang ata, di ba? Busog ka na. Mm. Di ba? Yun. Grabe, promise, iisipin ko, grabe din pala talaga yung chemistry nila. Like, Di ba? ulit mo na sila napapanood. Parang yung nakikita talaga na Oo. si very real Pero na iba, real, oh, diba? iba yung Grabe. magic talaga. May scene doon na parang yung transition na mula malungkot tapos biglang kikiligin ka na. Basta iba yung kilig, promise. Sobrang solid ng kilig ko. So, ngayon naman, syempre, di naman perfect yung film. So, may masasabi tayo like, di naman super pangit. Like, like flaws, ganon. And one thing na nabanggit ko na yung flaws is yung kay, kay Jenica Garcia, na parang underutilized yung character niya. And one thing din, yung ibang character din sa community nila, Catherine, nakasama niya sa apartment. I feel like na underutilized din yung dalawang mag-boyfriend, yung mag-asawa. Kasi parang okay sana na-explore since nasa Canada sila and alam natin na legal yung marriage doon. Like, nag-expect lang ako na kahit hint or small may pinakita doon sa kwento nilang dalawa. Alam ko hindi nilang kwento, pero syempre, di ba, part sila ng community. Like, sana may pinakita. Kahit hindi ganun kahaba. So, yun yung isang hinanap ko din dun sa film. Ako naman, yung sa role ni Jenica Garcia. Same. Kasi yung kay Valerie Concepcion, talagang grabe din talaga yung hatak sa viewers, sa mga manonood. Same as Joros. Pero yung kay Jenica, na new character siya, na alam naman natin na actress, no? Kasi yung dalawang guy alam naman natin hindi sila masyadong actor, di ba? Parang I need something na bakit naging hang na lang yung character niya? Parang ano nangyari doon? Parang ganun. Tapos
yung role din ni Valerie and Joros. Kasi 'di ba, Ang cute nila, no? May chemistry. cute sila pero parang yun, nahang din. Ah, Kasi okay. mas nag-focus sa love story ng dalawa. So yun lang. Bagay. Yung mga instrument na mga characters na nakapaligid Around. sa kanya, nakapaligid sa Kat din, sa Ethan Joy, parang hindi nakita kung Kasi ano na importante nangyari din sa naman kanila. sila eh. Diba? Parang naging hang yung mga characters nung nakapaligid sa kanila. At saka yung color grading. Parang parang akala talaga kasi ng doon. iba, nababas yung pinaka-teaser na akala nila, Oo. ano lang siya, fake or green screen. Pero it's sa not. movie, nakita Totoo din, lang. ganun din pala siya. Very may times talaga na, yun na nga, kapag nasa labas sila, very, very color grade yung, Oo. very vibrant. May mga scenes naman doon na, nasa room sila, yung parang, ang dilim naman masyado, yung parang hindi ko na nakikita yung mukha nila. So yun, parang inconsistent lang. Pero, hindi siya Okay. nakaka-affect. Yeah, Parang, yeah. ano lang namin, napansin lang. Oh, Ikaw na, Dong Pat. Talaga, si Dong to, si Dong ba? Dong o Pat? Ewan ko ba na. Hindi ko masabi Hindi ko masabi kung ano yung Okay lang. kung anong part doon yung parang medyo need ng improvement. Parang kasing wala akong matandaan. Like, parang okay siya sa akin. Okay naman yung transition. Okay sa akin yung mga ano. Siguro yun nga. Siguro may, yun pare-paras lang naman. Parang may, mapapaisip ka din kung ano nangyari dun sa bandang huli kay Jenica. Parang yun lang din. Yun lang din yung Kaya nakulangan kayo. ko. Oo. Pero lahat naman kami nag-agree. Yun Ako lang. yung nagsabi, tas yun sila nag Pero mali mo naman, di ba, baka may way si Direk doon na naisip parating. Pero parang- or baka ano siya, past transition or hindi na kailangan masyado or Napansin lang namin yun. It's not, Mm. hindi siya pangit kasi Oh. ano ng mga tao. Pero yeah. kumbaga yun lang yung nagbigay sa amin ng tanong. Oo, parang papatanong ka ba? curiosity. Pa ba? Oo, gano'n. May part 3 pa kaya? Inside information na, since ando tayo kanina sa premiere night, in-interview ni MJ Felipe si Direk Cathy, and sabi niya, parang may mga answered questions. Siguro yun nga yung kay Jenny kayo napansin niya. Pero, baka yun nga. Kasi noong una, hindi ko rin maisip ko ano yung unanswered question. Kasi yun nga, nag-pop up si Jenica nga. So siguro, I feel like sinagot ni Direk Cathy, sinadya daw nila ng ganun yun. Para daw, alam mo yun, may magkaroon daw ng discussion and argument. So, feel ko naman, may sense. Or, kung may talk back, may sagot silang There's dalawa. something na niluluto para kay Jenica, di ba? Hindi, kasi pwede, di ba? pagka-part Oo. 3, di ba? Siyempre, makikurious yung mga tao, pag-uusapan, discussions. So, let's see Yeah. what's in store for Jerry. Malay mo naman, may part 3, di ba? So, lahat Diba? tayo mag-wait ng part 3. So, Comment talaga natin yung acting skills ni Alden Richards. Oh, diba? Grabe Alden talaga. Yung Ikaw mata ba? pala, sa mata din ako. Kasi nag-agree Katrin ka ba naman sa amin given dalawa? na. Oh, sa amin Katrin, dalawa. okay na yan. Alam na yan. As a Alden fan, I know his performance sa mga serye niya, sa mga pelikula, but this time, Diba? grabe talaga. Alam niyo yung grabe talaga, 'di ba? Pagiging matalino niya. At saka pansin niyo yung pagiging grabe niya. Yung grabe. So, grabe talaga. Ako yung comment ko is pag-usapan kung ano yung comment niyo, yung mga manonood, mag-comment kayo guys. Ayan, tapos mag-comment magkwentuhan. down below. Ayan. So, lastly, dalawa lang. May isa pa ako napansin. Parang, sobrang bilis lang magkaayos ni Ethan at Joy dito. Parang, gusto ko pa sana medyo mas stretch. Medyo lang naman. Yung parang, ang bilis kasi nila nagkaayos dito, yung parang na-resolve. Before, yung before mag-ending pa ha. Basta yung sa gitnang part. Ang bilis lang. So, nabilisan ako doon. And yung sa unang part din, di nasagot. Isa sa unanswered question yung paano siya nakarating agad ng Canada. Kasi, isa yun sa parang Easter egg hunt nung Hello, Love, Goodbye. Kasi kung, diba sa kwento ng Hello, Love, Goodbye, nakaban siya sa Canada. So, paano siya ganun kabilis na nakarating ng Canada? So, ayun lang. So, kung may mga thoughts or comment kayo, lagay nyo yun sa baba. So, pag-isapan natin yan and mga review nyo. So, yun. Isasabihin pa kayo any last words? Okay. Last word, siguro about Invite sa, or anything na of yan. course, nood na. Kasi for sure, mapapawatch again talaga kami nito. Baka bukas or sa isang araw. Kasi gusto ko pang namnamin yung storya talaga. Gusto ko pang makuha yung mga details, yung detalyado talaga. Yung parang, kasi umihi kasi ako like, lumabas-labas ako. So gusto ko pang mapanood yung parang wala kang papalampasin na eksena. Kasi merong eksena na lumabas ako. Nanamnamin mo talaga para mas makita mo yung underlying essence or yung nais niyang iparating. And isa din sa mga na-realize ko,
Hindi ko alam kung tama siya. Hindi ko alam kung mag-agree. Parang ano lang, nag-symbolize sa akin yung Hong Kong as Parang ano kasi parang siya, temporary, ganun. Parang about siya sa okay. temporary living, temporary happiness. Parang Tapos yun nga kasi pagdating diba naman sa Canada, Disneyland, parang permanence, yung parang it will take you back home. Parang nandun talaga yung home, nasa Canada talaga yung pakiramdam na doon mo talaga matatagpuan yung love, yung chances, Iiyak. nag-meet, nandun yung mga, basta doon talaga nagtagpo lahat. Like sa story nila Ethan ito. Ayun. Oo, naiyak siya. Oh, ikaw. Any last words? Any last words, comment? To the cast and crew and director of Hello Love Again, good job, keep it up, you deserved it. Oh, ang bilis ng last words niya. Oh, ako na magla-last words. Ayan, congrats. Nabanggit na nila lahat. So, nakapag-review na kami and anything. So, I want to congratulate Direk Cathy, Kathleen Bernardo, Alden Richards, sa lahat ng staff and crew, and yung mga nakasama nilang cast, even yung mga taga-Canada na extra doon, and yung kinuha nilang mga Ako may tanong ako, parang last, artista doon. sa tingin nyo ba may higitan ng Hello Love Ay, Again ang magandang rewind? tanong Yes or no lang? Of course. Di ba? yan. Yes. Yes na yes. Kasi pre-selling pa lang, di ba? Sa pre-sales pa lang, sa pre-sales. 12 million na. Tapos yung number of cinemas na showing today, 500. 500, which is the highest. Pero yung first post, 450 lang. Oo. So, yun. And also yung mga black screenings ha, nababalitaan ko ang dami daw mga black screenings. Yung mga pre-sales, yung mga nag-book na maaga. At syempre, nandun din yan sa sa word of mouth. So, pag-uusapan ng mga tao yan para Talaga. talaga. At isa yan ang video na to sa mapapanood nila. Diba? In the coming. Kaya guys, hours or minutes, don't diba? hesitate to Ayan. watch Hello Love Again, showing na today in Ako 500 mag-mic ka. cinemas nationwide. Of course, directed by Cathy Garcia Molina and starring Catherine Bernardo and Alden Richards. Thank you. Yung dulo, syempre channel mo. Galing ko si Catherine. Ha? Charles Can! Oh, di ba? Yung linya sa movie. Isang Ako gano'n. matanda na, pero I don't. Ano lang? May line na I don't. Bitin? Oh. You wanna, ano yung sabi ni Ethan, naging Ethan naman. You wanna leave me, Chu? You wanna make, you wanna go back? Ayaw mo yun. Edit. Patulog sa edit. Ang dami nga edit ni Mr. Vito Santos dito sa Wala, video. Roya, ni-upload ng diretso yan. Ayan guys. Basta ito masasabi ko. Doon sa full trailer, Ayan, isa rin pala yun. 1/4 or wala man talaga doon sa mapapanood nyo. Trust me, talagang wow. Grabe. And yeah, watch Hello Love Again in cinemas nearest you starting later, di ba? Yeah, starting later. Yeah, kasi Today, may midnight November screening na, 13. so marami na mga nakapanood. Oo. Kasi kami sa premiere night, so marami na rin makapanood, word of mouth, and yeah, watch this whole video para at least makita nyo kung ano nga ba ang nilalaman ng pelikulang Hello Love Again. Again, diba? without spoil, di kami nag-spoil. Diba? So yan, blast na talaga to. Again, maraming salamat first sa mga ka-Vitox na nagtyagang manood sa atin ng almost 30 minutes. So yan, masaya naging discussion namin about Hello Love Again dahil napakaganda ka ng movie. Worth it siyang panoorin at ito yung tipo ng movie na i-rewatch mo uli dahil nga ang dami mong gusto mong namin at marami kang ma-realize hindi lang sa sarili mo, sa pamilya, sa buhay ng OFW and all. And ayun, Sabay natin si promote. yan. Hello Love Again. Game. Sabay-sabay na. Go. Yan, sabay-sabay. Game. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay po nating panoorin. Hello Love Again in 500 cinemas worldwide. Starting today, November 13, of course, directed by Cathy Garcia Sampana and starring Catherine Bernardo and Alden Richards. Molina ka na Molina, Sampana. Diba? Yes, this is Understar Cinema and GMA Pictures. Ayun. Ayun, before ko tapos ito, umalis na silang lahat. Ayun nga sabi ko, kakaiba tong movie na to. Yung movie na to, hindi siya predictable. And hindi siya predictable. Kung ano napanood nyo sa trailer, hindi nyo makikita dito sa movie. Ay, like, wala. Yung nasa teaser or trailer, wala lang yun. Sobrang kakaiba and unpredictable. Ayun lang. Thank you so much, mga Vito. I love you all. See you on my next vlog. Ang saya-saya. Bye!